Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 4:08. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Lunes, 4 ng buwan ng Marso. Gasolina may taas sa presyo bukas, pero ang diesel at kerosene may bawas sa presyo. Good news dahil presyo ng tilapia, talong, pulang sibuyas at brown sugar bumaba nitong Pebrero. 139 officials ng National Food Authority at mga tauhan sinuspindi ng ombudsman sa bagsak presyong pagbebenta ng bigas. Philippine rice, bantay sarado ng Philippine Coast Guard matapos mamataan ang mga barko ng China. Stop harassing US. Apela ng Department of Foreign Affairs sa China sa ASEAN-Australia Summit sa Melbourne, Australia. O stop harassing us. Sibilyan maaari nang magpalisensya ng semi-automatic rifles. Ayon yan sa Philippine National Police. Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa na ipinag-utos ng Department of Justice na kasuhan ng child abuse, sexual abuse of minor at qualified human trafficking. Mga supporters ni Pastor Kibuloy nagrarally ngayon sa Maynila. Nakaririmarim na balita, 7 taong gulang na batang babae pinatay saka isinilid sa sako sa Atimonan, Quezon. Samantala, 54 anyos na ginang pinagtataga at pinugutan pa ng ulo ng sariling bayaw sa Camarines Sur. Habang nakalulungkot na balita, veteranang aktres Jacqueline Jose pumanaw sa edad na 59. At sa detalye ng ating mga balita, magkakaroon ng dagdag bawas sa presyo ng petroleum products sa bukas March 5. Ayon sa report mula sa oil industry, magkakaroon ng 40 centavos na bawas sa presyo ng kada litro ng diesel. 35 centavos naman ibabawas sa presyo ng kerosene. Tanging gasolina lamang ang magtatas ng presyo bukas sa halagang 50 sentimos sa kada litro. Ang mga pagbabago sa presyo ng petroleum products ay nakadepende naman sa paggalaw nito sa pandaigdigang merkado. Bumaba ang presyo ng ilang agri-commodities sa nakalipas na buwan ng Pebrero. Ayon sa Philippine Statistics Authority, kabilang sa bumaba ang presyo ay ang tilapia, talong, pulang sibuyas at brown sugar. Sa datos ng PSA, 167 pesos and 62 centavos ang average retail price ng kada kilo ng tilapia nitong ikalawang bahagi ng Pebrero na mas mababa kumpara sa 169 pesos and 2 centavos per kilo na bentahan noong unang quarter ng Pebrero at 168.52 pesos kada kilong bentahan noong Enero. Halos 5 piso naman ang ibinaba ng presyo ng talong na naglalaro na lang sa 86.18 pesos mula sa 90 hanggang 91 pesos na retail price noong Enero. Malaki rin ang tapya sa presyo ng pulang sibuyas na mula sa 188.32 pesos kada kilo ay bumaba na
sa 163.11 pesos kada kilo, habang ang asukal ay nasa 76.52 pesos na lang ang kada kilo mula sa dating 78.10. Oras sa ganap na alas 4:13. Pinaiimbestiga naman ni Senator Amy Marcos ang umano'y maanumalyang pagbebenta ng National Food Authority ng bigas sa dalawang rice traders sa murang halaga. Ayon kay Senator Marcos, kaduda-duda ang pagbebenta ng NFA kung pagbabatayan ang sumbong ni NFA Assistant Administrator for Operations Engineer Lemuel Pagayunan sa Office of the President. Ito ay nang pumayag si NFA Administrator Roderico Bioco na ibenta ang G4 Rice Mill San Miguel Corporation at NBK San Pedro Rice Mill ang 75,000 bags ng bigas na nagkakalaga ng mahigit 93 million pesos. May kautusan din umano si Assistant Administrator John Robert Hermano na irebag ang mabigas sa mga sakong walang marka ng NFA para palabasin na ito ay commercial rice. Inihain na ni Senator Marcos ang Senate Resolution number 940 para imbestigahan ang nasabing maanumalyang transaksyon. Samantala, hindi dapat ipinagbebenta ng National Food Authority ang mga nakaimbak nilang bigas sa mga trader. Ayon kay Senator Cynthia Villar, may subsidiyang 9 billion pesos ang NFA taon-taon upang bumili ito ng bigas sa ating mga magsasaka. Dagdag pa ng senadora, dapat sa mga lokal na pamahalaan ibinibenta ng NFA ang nakaimbak nilang bigas at hindi sa mga negosyante. Narito naging pahayag ni Senator Villar. Talaga may problema po talaga sa NFA ever since. Ever since. Tama kayo doon. Babantayan niyan kasi kung ano-ano ginagawa niyan. Miski bawal, yun ang ginagawa. Hindi nila isa puso na naandun sila, sinasubsidize sila ng gobyerno para tulungan ang mahihirap at yung mga victim ng disaster. Dinidepensahan din ni Villar ang rice tarification law na kanyang inakda na sinisisi ng NFA kung bakit napipilitan silang magbenta sa mga trader. Sabi ng senadora, inalis nga raw nila sa NFA ang kapangyarihang mag-angkat ng bigas dahil hindi naman daw nila ito ginagawa. Ayon kay Villar, sa ilalim ng RTL pinapayagan ang pagpasok ng mga inangkat na bigas sa merkado pero papatungan ito ng taripa na siya namang ibibigay sa mga magsasaka. Narito muli si Senator Villar. Hindi ba yung rice tarification law, sinulat ko yon dahil na-prove na noong 2018 nagmamahal ang bigas when the NFA has exclusive power to import rice, hindi nila ginagamit yung power na yon para pababain ng bigas kundi sumasama sila sa cartel ng rice trader. So tinanggal namin yung kanilang power to import, niliberalize namin ang importation of rice with tariff. At ang promise, ang commitment nila sa akin, sabi ko, ipapasa ko yan kung lahat ng proceeds ng tariff, ibibigay nyo sa small farmer. Eto na, Senator Principal. Sinuspindi na ng Office of the Ombudsman ang 139 officers at employees ng National Food Authority dahil sa umano'y paluging pagbebenta ng bigas. Kabilang sa mga sinuspindi ni si NFA Administrator Roderico Bioco, pati na ang ilang opisyal ng regional offices ng nasabing ahensya. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., 6 na buwan na preventive suspension ang ipinataw sa mga opisyal. Ang kalihim din muna ang pansamantalang mamumuno sa liderato ng NFA upang hindi maapektuhan ang serbisyo at mga proyekto ng National Food Authority. Sa
Sa iba pang balita, nagpadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa Philippine Rise o dating Benham Rise para magpatrolya sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Coast Guard Admiral Ronnie Hill Gavan, kaugnay ito ng namataang mga barko ng China sa lugar noong nakaraang linggo. I-deploy ng PCG ang BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong misyon sa Batanes at Philippine Rise simula ngayong araw. Layo ng operasyon na paigtingin ang presensya ng Coast Guard sa Northern Luzon, i-monitor ang hanapbuhay ng mga mangingisda at magsagawa ng maritime domain awareness. Nakipagpulong naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Cambodian Minister Hun Manet sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia. Ayon sa Presidential Communications Office, nagkasundo ang Pangulo at si Prime Minister Manet na palakasin ang kalakalan sa bigas ng Pilipinas at Cambodia. Napag-usapan naman ito ang double taxation, pagpapahusay ng ease of doing business at pagpapalawak sa biyahe ng mga eroplano sa pagitan ng Pilipinas at Cambodia. Kabilang din sa kanilang agenda ang pagpapaigting ng pagtutulungan nito sa depensa o security. Kasama ng Pangulong Marcos sa pagpulong kay Hun, sina Speaker Ferdinand Martin Romualdez, National Security Advisor Eduardo Año, Communication Secretary Chelo Garafil at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Samantala, nakaselyo ang Pilipinas ng $1.5 bilyong na investment sa Australia sa sidelines ng ASEAN-Australia Special Summit. Ito ang inanunsyo ni Trade Secretary Alfredo Pascual sa Philippine Business Forum doon. Katumbasaan niya ito ng 14 na business agreements na layong paigtingin ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas at ang pamumuhunan katuwang ang ibang bansa. Sa naturang forum, hinimok din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Australian business leader na ituring ang Pilipinas bilang reliable partner. Naku, malungkot na balita para sa mga golfers. Abay, ang Metro Manila Development Authority pinababawasan sa mga mayors ang paggamit ng tubig sa mga golf courses. Paano yung laki, pangit yung grass pag baka hindi na maganda ang tubo ng mga damo-damo. At ganun din bad news sa mga may car wash shop. Abay, pati car washing shops ay pinababawasan na rin bilang pagtitipid ng tubig sa harap ng El Nino phenomenon. Samantala, Justice Secretary Boying Remulla ipinag-utos na ang pagsasampa ng kasong kriminal laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Veterana actress Jacqueline Jose sinundo na ni Lord. Ang detalye ng mga balitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy. Hermana Rosie Sarangaya, ganap ng alas 4:22. Oras, Dr. Isa Suntay, Dr. Evelyn Laureta at Dr. Beng Lee. Alas 4:27. Standby sa ating mga reports. Standby Let, standby Raymond at Paas. Standby Milky, standby Val Gonzales at Boy Gonzales. Samantala, ipinagutos na ni Justice Secretary Jesus Boying Remulla sa City Prosecutor's Office ng Davao na kasuhan ng kriminal si Pastor Apollo Kibuloy at 5 iba pa. Kabilang sa mga kasong iharap laban kay Pastor Kibuloy
At 5 iba pa ay child abuse, sexual abuse of minor at qualified human trafficking. Ipinaliwanag ni Secretary Remulla na nakita ng Piskalya ng Davao na merong batayan at totoo ang mga impormasyon na inilahad ng noon ay 17 anyos na complainant at biktima. Aminado si Remulla na napakahirap gawin na idemanda ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na kanya ring malapit na kaibigan. Ngunit kailan anyang umusad ang hustisya. Samantala, ang mga supporters ni Pastor Kibuloy ay nagsasagawa naman ngayon ng rally sa Maynila. Sa liwasang Bonifacio at ang mga supporters ni Pastor Kibuloy ay humihiling ng hustisya para sa kanilang leader. Ang may ito ay nakasuot ng t-shirt at may mga placards na nagsasabing Justice for Pastor Apollo Kibuloy. Standby sa karagdagang detalye mula sa report ni Boy Gonzales. Samantala, papayagan na ng Philippine National Police ang pagmamay-ari ng mga sibilyan ng semi-automatic rifles. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bunga ito ng ginawang pag-amyenda sa Implementing Rules and Regulations ng Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dahil dito, maaari na anyang palisensyahan ng mga sibilyan ang kanilang mga rifle, particular na ang 7.62 caliber pababa na may classification na semi-automatic. Naipasa na sa UP Law Center for Publication ang nasabing pagbabago sa IRR at inaasahang ipatutupad makalipas ang 15 araw mula sa publication nito. Yan, Lakay Resibayan, pwede ka nang magpalisensya ng Armalite rifle, ha? AK-47, ayan. RPG, pwede ba? Samantala, standby sa ating mga reports. Pinababawasan naman ng Metro Manila Mayors ang paggamit ng tubig sa mga golf courses at car wash shops dahil sa epekto ng El Nino. Pinikayat ng MMDA ang mga local government units dito sa National Capital Region na i-regulate ang paggamit ng tubig sa mga nabanggit na pasilidad. Ayon kay MMDA Chairman Don Artes, ito ay dahil inaasahang tatagal pa hanggang Mayo ang tagtuyot, kaya dapat na magkaroon ng water crisis mitigation measures para mabawasan ang epekto ng El Nino. Batay sa datos, abot sa 10 golf courses ang meron dito sa Metro Manila at marami naman ang mga car wash shops. Sabi ni Artes na ilatagan nila ang iba pang batayan at ito ay ibababa sa mga LGU sa pamagitan ng resolution na inaprubahan na ng Metro Manila Council. Samantala, suportado ni Senator Francis Tolentino ang hiling na modernisasyon para sa Bureau of Fire Protection. Ayon kay Senator Tolentino, kaugnay ito ng tumataas na bilang ng mga sunog sa bansa. Sabi ni Fire Director Louis Puracan, tumaas ng 25% ang naitalang sunog noong 2023 kumpara sa taong 2022. Sang-ayon ng Senador sa mungkahi ni Puracan na dapat nang magkaroon ng mga makabagong kagamitan ang BFP na makatutulong sa kanilang operasyon. Dagdag pa ni Tolentino, magandang palawakin pa ng BFP ang pagkaroon ng fire auxiliary para sa karagdagang puwersa sa pag-aapula ng sunog. Samantala, alamin natin ang update kaugnay sa rally naman ng mga supporters ni Pastor Apollo Kibuloy sa may liwasang Bonifacio, Manila. Ari sa number 29 na Boy Gonzales, kumusta yan sa rally ng mga supporters ng Pastor Kibuloy? Boy. Lakaya Dayo at Taya, Hustisya ang isinisigaw ng mga taga-suporta o taga-sinod ni Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy, nang magtipon-tipon ngayong hapon sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Manila. Sa kanilang prayer rally, sumisigaw ng hustisya nga at ipinapakita ng mga supporters ng religious leader
na ngayon ay naharap sa kaliwat kanang kontrobersya. Kaninang alas 6 ng hapon ay dumami yung kanilang mga supporters na alas 12 pa lamang ng tanghali kanina ay nagsimula ng dumagsa ang mga supporters nila sa liwasang Bonifacio. Si Pastor Kibuloy ay naharap sa patong-patong na reklamo sa senador sa aligasyon ng pagmumulestya at sa mga babaeng miyembro ng kanilang reliyom na kanyang pinapamunuan. Katunayan niya, pinadala na rin siya ng sapina at pinaharap sa pagdinig sa Senado na ito ni Senadora Risa Hontiveros. Bukod dito, may sapuin na rin sa kanya ang Kamara kaunay sa pagdinig sa prangkisa naman ng Sunshine Media Network International. At nag-deploy naman ang mga pulis sa paligid nitong liwasang Bonifacio. Hindi naman nakakasagabal lakay sa daloy ng sakyan ang mga supporters ni Kibuloy dahil nasa mismong vicinity sila ng liwasang Bonifacio. Nadadaanan naman pati yung likod, yung mismong harapan ng nasunog na post office ay maaring makadaan ng mga motorista. Ayan, kakaiba itong rally ng mga supporters na Apollo Kibuloy. May mga upuan. Oh. Napansin ko nga lang kayo. Hindi rally ito. Ano ito? Programa ba ito? Parang rally vigil, ito? Oo nga. Prayer rally, lakay. Prayer rally, oo. Lakay. At may mga galing pa ng Nueva Ecija chapter at may galing ng iba't ibang mga lugar. May galing ng Quezon City. At kanina nga nang magsagawa ng isinisigaw ng mga supporters niya, ng mga kataga-sunod niya, yung pinag-i-resign niya si Senadora Risa Hontiveros, may maging si Pangulong Bongbong Marcos Jr. At nagkalat yung mga kanilang mga tarpaulin, may mga bandila ng may watawat ng Pilipinas at karamihan sa kanila lakay mga nakaputing t-shirt at may nakalagay na Justice for. Tsaka may mga flag silang winawagayway, boy. Oo, lakay. Pakinggan natin lakay yung makakuha ng Sige. natin yung sinisigaw nilang hustisya. Wala, di marinig eh. Sige, isigaw mo na lang, boy. Maraming salamat. Okay, so gaano karami yan, boy? Ano estimate ng Manila Police? Kanina, nung bandang mag-alas 3 lakay ng hapon, nasa 1,000 mahigit. Kasi yung halos mapuno yung mismong liwasang Bonifacio. At maaring mahigit pa sa 1,000 na mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy. Maraming salamat, boy. Yan yung sinagawang prayer rally ng mga tagasunod ni Pastor Apollo Kibuloy. Para sa kauna-una sa Pilipinas, si Sarich, ito si Boy Gonzales. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, boy. Standby Let, standby Raymond, standby Milky at Val Gonzales. Ipinaalala naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas ang pagbibigyan ng due process at pagrespeto sa karapatan ng isang individual laban sa self-incrimination. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag ng tunungin tungkol sa panawagan ni Pangulong Marcos kay Pastor Apollo Kibuloy na harapin ang maaligasyon sa pagdinig sa Kongreso. Umaasa ang presidential system na mareresolba ang mga isyu ni Kibuloy sa mapayapa at tahimik na paraan. Sa pagsasabing mabait ang Pastor Kibuloy, taasan di giniit ni Senator Marcos na labis na ang ginawang pagdikdik sa founder ng Kingdom of Jesus Christ. Question din ng senadora ang mga taong nagsasabing dapat ipadala na sa Amerika si Pastor Kibuloy upang harapin ang mga kaso niya doon. Sinabi ni Senator Marcos na maraming natulungan si Kibuloy at malaki ang natulong niya para manalo sa 2020 presidential elections anyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos.
Sa iba pang balita, pinag-iingat ng National Housing Authority ang publiko laban sa mga individual o grupo na nagsosolicit ng pera gamit ang pangalan ng ahensya. Ipinalabas ni NHA General Manager Hobentay ang babala matapos matanggap ang reklamo laban sa naturang modus o scam. Batay sa impormasyon, may mga grupo na nagpapakilalang taga-NHA na nanghihingi ng financial assistance para umano sa charity works. Ayon kay GM Tay, ang mandato ng ahensya ay para sa pabahay at hindi sa ibang uri ng kawang gawa tulad ng pinapalabas ng mga scammer. Pinayuhan ng NHA General Manager ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang sinumang individual o grupo na nagsosolicit gamit ang pangalan ng ahensya. At sa ating mga reports mula sa Malacanang, Pangulong Bongbong Marcos ipinagmalaki ang Filipino expertise sa inilunsad na expansion ng Victoria International Container Terminal sa bansang Australia. Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay Misea, pinangunahan ni Pangulong Go. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglulunsad ng expansion ng Victoria International Container Terminal sa Australia. Ang VICT ay subsidiary ng International Container Terminal Services Incorporated na nasa Pilipinas. Sa kanyang talumpati, kinilala ng Pangulo ang tagumpay ng ICTSI sa paggamit ng modernong teknolohiya sa kanilang mga operasyon. Ayon kay Pangulong Marcos, sumasalamin ito sa halimbawa ng Filipino expertise na malaki ang ambag sa maayos na daloy ng kalakalan at komersyo sa buong mundo. Gayun din na kayang magtagumpay ng mga Pilipinong kumpanya sa mauunlad na bansa. Ang ICTSI ni Enrique Razon Jr. ay isa na ngayon sa pinakamalalaking independent terminal operators na may 33 terminal sa 19 na bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala, resolution of support para kay Senate President Juan Miguel Zubiri pinapipirma sa mga senador. Idetalye mo RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor, isang resolution ang pinaikot upang papirmahan sa mga senador na kasapi ng mayorya ng Senado. Ito ang kinumpirmahan ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng nagpapatuloy na ugong na may posibleng palitan sa liderato ng Senado. Ayon kay Gatchalian, pumirma siya sa resolution bilang suporta kay SP Zubiri at bilang pasasalamat sa kanya sa pagdepensa sa institusyon ng Senado. Sabi ni Senador Cynthia Villar, may narinig siyang resolution of support ngunit hindi pa niya nakikita. Pati si Senador Amy Marcos ay narinig din niya ito ngunit wala pang pinapipirma sa kanya. Nangako naman sila Senador Jingo Estrada at Senador Ramon Bong Revilla Jr. na lalagdaan nilang resolution kung papipirmahin sila bilang suporta kay Senate President Zubiri. Ngunit balitang-balita naman na papalitan si Estrada bilang chairman ng Senate Committee on Defense. Ang pangalan ni Senador Jingoy ay nauna ng napabalita na posibleng pumalit kay SP Zubiri kung sakali at magtagumpay ang kudeta sa liderato ng Senado. Kinumpirma din ni Senador Juan Edgardo Sani Angara ang kanyang pagpirma na sa resolution bilang suporta kay Zubiri. Kailangan nilang gawin ang loyalty check na ito upang tapusin ang mga ugong ng kudeta sa Senado. Narito si Senador Sani Angara. Ay, hindi. Pumirma na ako in support of the Senate President. Nakatingin na yung resolution? Yeah, I signed the resolution. Ilan na yung nakapirma doon, sir? Ay, yun ang hindi ko alam. Kasi si Senate President nakakalam. Tanong nga lang sa kanya. Sir, yung resolution is for? Yung resolution is support. Support. Bakit, sir? Kasi parang balik-balik yung mga rumors. So, we just want to put the issue to rest para we can work properly. Ano yung loyalty check? Parang gano'n? Something like that. Something like that. There's a need for that. Ibig sabihin may attempt talaga to... Mukha. Bahagi ng pahayag ni Senador Sani Angara. Ito pinakauling impormasyon. Sabi naman sa office ni Senator Lito Lapid, pumirma din siya sa nasabing resolution bilang suporta kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Ngayon lang ay matapos aprobahan yung dalawang resolution na magbibigay ng amnesty sa mga rebelding miyembro ng RPA-ABB at MILF-MNLF ay nag-break itong sesyon
at ngayon ay nasa caucus sila sa kanilang sa Senators Lounge dito sa likod ng Senate Plenary. At aming hinihintay kung ano magiging resulta, kung tuluyan na nga ba may mangyayaring pagpapalit ng anuman sa mangyayaring, kung hindi man sa liderato ng Senado, ay sa chairmanship ng Senate Defense Committee. Raymond. Mula dito sa Senado. Raymond, si Senator Jinggoy inalisan ng chairmanship ng komite? Anong committee yan? Balitang-balita kasi na aalisin sa kanya yung Senate Defense Committee, Mayor, yung kanyang hinahawakan sa ngayon. Tinanong namin siya kanina, sabi niya daw, papalitan daw. Tatanungin natin sa mayorya anong dahilan nila. Sabi niya nung bago magsimula itong sesyon ngayong hapon, Mayor, dito sa Senado. Dahil ba siya ay isa sa mga nag-a-attempt na maging Senate President, Raymond? Malimit kasing lumutang yung pangalan niya, Mayor, na itong pangalan ni Senador Jinggoy Estrada kapag napag-uusapan yung kudeta in the past days. Nandun lagi yung pangalan ni Senador Jinggoy na possible replacement kung sakasakali. Problema nga lang daw yung napag-uusapan nga na meron pa siyang pending case sa Sandigan Bayan, kaya yun yung isa sa mga hadlang. Pero sa ngayon, hindi natin alam kung talaga matutuloy na aalisin na nga sa kanya yung kanyang Committee on Defense. Baka maiwan na lang sa kanya ay yung Committee on Labor. Bakit nakatungkod yata si Senator Jinggoy? May tungkod ba siya? Parang mic stand lakay. Wala naman. Mic stand kala ko. Na-check lang sa kamay. Kala ko so na. parang nag-loyalty check pala ngayon. Tama ba yun, Lakay? Parang ganon, sabi niya. Oo, sabi ni Senator Angara, ganun, parang ganun. Kasi, so may mga isa-isa nang umaamin na pumirma. Sabi naman ni Senador Jinggoy at Senador Revilla kanina, Bong Revilla, pipirman namin kung ipapipirman sa amin. Pero so far, wala pa, sabi naman nila. Hindi natin lang ngayon na meron silang Senators Caucus, all Senators Caucus, kung mangyayari at mariresolve na ngayong hapon. At kung may mangyayaring ang palitan kung sakasakali. Hindi pa pipirma yung Senator Bong Revilla, BFF niya si Senator Jinggoy. Hindi, yun na nga ang sabi nila. Kung siguro, yun na nga, yung kung hindi tatanggalin as chairman, pipirma sila. Pero kung tatanggalin as chairman sa Senate Committee, baka iba na ang mangyayari kung sakasakali. Pero talagang tuloy-tuloy yung, so kumbaga pang confirmation na rin ito, Mayor, yung mga nang balibalita in the past days, talagang sabi nga ni Senator Sani Angara, mayroong talagang seryosong threat in the past days sa liderato ng Senado. Sa bilang ninyo mga reporters dyan sa Senate, Raymond, ilan? May makakuha ba ng majority ba ang kailangan? 13 votes ba bago mapalitan ng isang Senate President? Parang 13 nga daw, Mayor, para siguradong, kumbaga, walang question doon sa 24 na base number. Diba, 24 sila, so kailangan mo ng 13 talaga. Siyempre, para majority. 12 lang. Kasi ang pinag-usapan kasi dito, Mayor, kung 24 ba o 22, dahil alisin mo na yung dalawang minorya, Senator Coco at Senator Risa. So 22, so kayang-kaya ng at least mga 12. Sabi nila, hindi, para wala ng question, dapat 13. Mukhang wala hindi makuha daw, Mayor. Kaya kung sakasakaling mayroong mga pag-uusap, ay talagang aminado sila na hirap sila. Okay. Maraming salamat, Raymond. Mula sa Senado, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Advas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Raymond, mula sa Senado. Sa Kamara, Senate President Migs Subiri, hinamon. Bakit? Ng Arnis. Papagian lakay. Hinamon na ilang kongresista na ipakita ang kanyang liderato para makakuha ng sapat na numero pabor sa economic charter change. Aris number 12, Milky Rigunan. Please kami na, Milky. Deputy Speaker Reed Suarez, si Senate President Juan Miguel Subiri, na kumanap ng sapat na boto para sa economic charter change o CHARTA. Ginawa ni Suarez pahamon kasunod ng Senator Cynthia Villar na hindi umano bababa sa pitong senador ang boboto kontra
Chacha kasama daw ang ilan pang kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos. Tapos ang Kamara, sinabi ni Juan, hindi na kailangan na boto para kabatibay ng Resolution of 2000 number 7. Ay, buwa. Babalihan ka namin naman ang Milky. Masama ang signal mo. Standby Milky, standby Vala Gonzales, standby Miss Alia Ecatlo de Fort. Samantala binabati natin ang mga mga past Grandmasters ng Freemasonry. Abay, nandyan pala sila sa Tagaytay ngayon. Magandang hapon sa ating mga brethren. Ito ay para sa rededication ng Tagaytay Masonic Lodge headed by Most Worshipful Mayor Bambol Tolentino, Grandmaster Boy Gabionsa, Most Worshipful Abergas at Grandmaster Sunny Razon at pa sa Grandmaster Roland Paulino. Magandang hapon sa inyo mga brethren. Oras alas 4:48. Ng Timpuig Masonic Lodge 344 alas 4:53. Standby Edniel Parosa. Balikan natin ang report ni Mil Crigunan, Senate President Mig Subiri. Hinamon ng ilang kongresista na ipakita ang kanyang leadership para makakuha ng sapat na numero pabor sa charter change. Milky, please come in. Nakayateya, hinamon ni House Deputy Speaker David Suarez sa Senate President Juan Miguel Zubiri na kumalap ng sapat na boto para sa economic charter change o CHACHA. Ginawa ni Suarez ang hamon, kasunod naman ang sinabi ni Senator Cynthia Villar na hindi umano bababa sa 7 senador ang boboto kontra sa CHACHA, kasama na daw ang inang kaalyado pa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa panig ng Kamara, sinabi ni Suarez, hindi na kailangan silang tanungin dahil tiyak na may sapat na boto para sa pagpapatibay ng Resolution of Both Houses number 7. Ayon pa kay Suarez, buwang kanilang suporta kay House Speaker Martin Romualdez at kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi ni Suarez, nasa kamay na ni Zubiri na ipakita ang kanyang leadership at makakuha ng sapat na numero para maaprobahan sa Senado ang RBH number 7. Dagdag pa ni Suarez, kung talagang kaalyado ang mga senador ng administrasyon, patunayan suporta ng pagnanais si Pangulong Marcos na maamyendahan ang 1987 Constitution. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Neil Crigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, PNP wala pang natatanggap na request para hanapin si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi mo magpapakita doon sa prayer vigil ba yun? Diyan, Lakay? Sa Loton. Oo, sa Loton. Liwasang Bonifacio. RH5, Val Gonzales, Val. Mr. Mayor, walang humihiling sa Philippine National Police para hanapin ang kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang inihayag ng PNP kasunod ng ipinatawag na pagdalo ni Kibuloy sa nakatagdang Senate hearing sa araw ng bukas sa pulong balitaan dito sa Campo Crame. Sinabi ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na anumang oras ay handa ang PNP na magbigay ng assistance kahit pa kanino at kahit pa sa anong kaso. Sakali man aniyang no-show si Pastor Kibuloy bukas, ay may sarili namang legislative power at may sinusunod na proseso ang Senado tungkol dito. Mayong hapon ay sumugod sa liwasang Bonifacio sa lungsod ng Maynila ang mga supporters ni Pastor Kibuloy para magsagawa ng prayer rally. Ngayong araw din inanunsyo ni Justice Secretary Crispin Remulla ang nakatakdang pagsasampa ng kasong sexual abuse of a minor at qualified trafficking laban sa nagtatagong leader ng Kingdom of Jesus Christ. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Samantala report mula kay Edniel Parosa. Nako, ang Department of Migrant Workers, tinamaan daw ng system slowdown kaya apektado ang mapapalipad ng mga OFWs. Naku, baka hindi may makalipad dyan, Edniel. Anyari? Edniel Parosa, please come in. Lakay at Miss Thea, bahagyang naantalang pagproseso ng lipat ng ilang overseas Filipino worker
Kaninang umaga hanggang kaninang tanghali dahil sa pagbagal ng online system ng Department of Migrant Workers. Ayon sa DMW, nag-usad pagong itong kanilang data server. Epekto ng unstable power supply o power interruption mula sa palyadong transformer malapit sa head office nito sa Mandaluyong. Dahil dito nakaranas ng delay yung mga palipad na sanang OFWs na nahirapang i-access ang kanilang Overseas Employment Certificate. Nagpadala agad ng karagdagang tauhan ng DMW sa kanilang Migrant Workers Assistance Center at mga help desk sa Terminal 1 at sa Terminal 3 para asistihan itong mga palipad abroad. Pero tinayak ng kagawaran na wala ng mga OFW ang naiwan ng kanilang flight dulot ng palyadong online verification system. Sa update na inilabas ng kagawaran ngayon lamang hapon, inulat nitong naibalik ang full operational status ng kanilang data server. Kinayuhan naman ito yung mga OFW na nakaranas pa rin ng aberya hanggang ngayon na sa pag-verify ng kanilang OEC magtungo sa mga Migrant Worker Center at help desk ng OWA at DMW sa NAIA para agad silang maasistihan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa iba pang balita, maraming salamat Edniel. Patay ang isang 54 anyos na ginang matapos itong pagtatagin at pugutan ng ulo ng kanyang bayaw sa Goa, Camarines Sur. Sa ulat ng pulisya, naglilinis ng fish pond ang biktimang kinilalang si Vicky nang dumating umano ang bayaw nito na may dalang itak. Dito na nito pinagtataga ang biktima at pagkatapos ay pinugutan pa ng ulo. Itinapon pa ng sospek ang ulo, 15 metro ang layo mula sa katawan ng biktima. Away sa lupa ang tinitingnang sanhi ng krimen. Sumuko naman kalaunan ng sospek sa mga otoridad na mahaharap sa kasong murder. Grabe naman ha. Ayan na grabe yung galit ng lakay. Oo. Pinutulan pa ng ulo. Kung di na nagkasyang patayin. Ito naman po mabigan na patay. Ang isang 7 taong gulang na babae sa Atimonan, Quezon at ito ay natagpo ang nakasilid sa isang sako. Ayon sa report, pinaginala ang ginahasa muna at pinatay ang batang biktima at saka isinilid sa sako at ito ay napagalamang wala ring saplot sa katawan. Isinilid ng suspect sa sako ang bangkay ng biktima para iligaw ang mga investigador sa pinangyarihan ng krimen. Pero meron nang inaresto ang Quezon Police. Ang suspect ay isang 20 anyos na lalaking sinasabing nakitang kasama ng biktima bago ito pinaslang. Showbiz sa Miss Thea. Nagluluksa ang buong showbiz industry sa pagpanaw ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Idetalye mo ang balita, Showbiz Princess Alia Ikatlo IV. Lakay at Miss Thea, kinumpirma ng aktres na si Andy Eigenman ang pagpanaw ng kanyang inang si Jacqueline Jose. Emosyonal na humarap sa press conference kanina si Andy at sinabing inatake sa puso ang kanyang ina nitong Sabado ng umaga. Humiling din ng aktres sa publiko ng respeto at privacy sa panahon ng kanilang pagluluksa. Kaya Andy na matitigil na ang mga lumalabas na spekulasyon ukol sa pagpanaw ng aktres. Samantala, nagluluksa naman ang showbiz industry sa biglaang pagpanaw ni Jacqueline o Mary Jane Gok sa totoong buhay. Ilang malalapit na kaibigan sa showbiz ang nagbigay pugay sa yumaong aktres. Sa Instagram, nag-post si Gladys Reyes ng throwback video kasama ang kanyang ate Jane. Nagulat daw siya sa nangyari at nagpasalamat sa ibinahaging tips ng batikang aktres at sa pagtrato sa kanya na parang tunay na kapatid. Para naman sa aktres na si Dimples Romana, nawala ng isa pang tunay na icon ang entertainment industry. Sa post ng aktor na si Gardo Versosa, masakitan niya ang naging pamamaalam ni Jacqueline dahil magkekwentuhan pa raw dapat sila. Si Jacqueline Jose, ang kauna-unahang Pilipino at Southeast Asian na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival sa pelikulang Marosa. Para sa Breaktime Showbiz, Alia. Si Alia. Yes, Lakay. Ayan, sino bang asawa ni Jacqueline Jose? Sino ang tatay ni Andy Eigenman? Lakay, si Jacqueline Jose ay meron na siyang 2 anak, no?
ang anak niya ay una si Andy Eigenman at may isa pa siyang anak na kung hindi ako nagkakamali nasa ibang bansa. Si Andy Eigenman, ang kanyang tatay ay si kung hindi ako nagkakamali Lakay, no, ang kanyang tatay ay si Mark Hill. Ayun, yes, Mark Hill. Naawanan din. Ha? Awanin. Namatay na rin si Mark Hill. 24. Yes, Lakay, bali ngayon uli lang lubos na itong si Andy Eigenman. Okay. Maraming salamat, Miss Aliyah. At kailan daw ang saan ibuburol at saan ang kailan na libing? Lakay, wala pang inilalabas na detalye ang pamilya. No? Ang kanilang sinasabi lang ngayon, humihiling muna sila ng privacy sa kanilang pagluluksa sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Okay. Back to you, Lakay at Miss Thea. Ang anak niyang Maraming salamat, Miss Aliyah Ikatlo de Fort. At para sa mga nagtatago ng dollar dyan, naku, lumalakas ang piso, ha? Dahil ang palitan ng dollar ngayon, Miss Thea, last week 56, di ba? Ngayon ay 55 pesos and 97 centavos. Ayon sa ating business correspondent, Mr. Michael is my guy. Nagpapauitdan Lakay. Yes. At para po sa mga nakilala sa kay Kuyang JM Puno at Kuyang Relly Salvador at Romero Luzada ng TM Calamasonic Lands, ipinapaalam po sa inyo na birthday po nila ngayon. Ayan. At ganoon din sa mga taga Antipolo, ipinapaalam din sa inyo na birthday ngayon ni Mayor Jun Inares at Konsehal Mara Bacani. Ayan, happy birthday. At ganoon din kay Ateng. Yung mga kapatid natin dyan sa Marawi, ha? Si Ateng Hasmin Tamano Makabato ay birthday niya ngayon. Sabi ng kanyang dating boyfriend na si Kuyang Abul Kayer Alonto Makabato. Happy birthday. At happy birthday din kay Morley Alinyo na hindi pa nagpaparamdam. Mararamdaman ba natin siya Lakay? At yung mga taga-Isirak, wala bang paramdam si Paring Eagles? Chito Barrios. Happy birthday, Chito. At mga mista, baka di po ninyo alam, birthday din ngayon ni Mista Romy Yumol ng PMA Sandigan 82. Happy birthday! The road is long. At si Kuyang Rene Libunaw ng Quezon, Nueva Ecija. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Carpuz. Pahabol daw. Birthday din ni Kuyang Gerald Ben Basiaw at Colonel Van Donald Almonte. At susunod na ang mabalitang balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Ura at Miss Kay, Karen Oyong. Oras, parang sardinas lang. 5:05.